kaharian ng Diyos. Ito ang isa sa pinakamahalagang mensahe ni Jesus Nazareno, ang pagsapit ng kaharian ng Diyos. Ngunit ano nga ba ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Akala ng ibang mga tao, lalo na nung panahon ng Panginoon, maging ng kanyang mga alagad, ang kaharian ng Diyos ay parang isang pamahalaan na kapag sumapit ang kaharian ng Diyos, sila na ang magiging malaya, sila'y magiging maunlad. Wala na yung mga Romano na sumakop sa kanila. Para bagang isang republika ang kaharian ng Diyos. Kaya nga't tinanong siya ng mga Pariseyo, kailan ba itatatag? Maging ang mga alagad nagtatalo-talo sapagkat inakala nila kapag tinatag ni Jesus ang kaharian ng Diyos, sila na ang nasa kapangyarihan. Kaya nag-aagawan na sila ng pwesto. Nangangarap na sila kung ano ang kanilang sasapitin. Ngunit malinaw na ipinahihag at ipinahiwatig ni Jesus Nazareno na ang kaharian ng Diyos ay hindi isang lugar, hindi isang pamahalaan. Tayo rin siguro, inaakala natin ang kaharian ng Diyos ay mangyayari lamang sa langit, na para bagang inaantay lang natin ito sa kabilang buhay. Ngunit parehong hindi tumpak ang pangunawang iyon. Ang kaharian ng Diyos ay hindi isang makalupang lugar o pangangasiwa. Ang kaharian ng Diyos ay hindi rin sa kabilang buhay lamang magaganap. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, ang totoo nagsisimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Ang kaharian ng Diyos ay nandito na, nagsisimula na. Tatanong nyo, saan? Sa Quiapo ba? Nasa simbahan ba ang kaharian ng Diyos? Mas maganda sigurong isang salin, ang pinaghaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula na sa mga pinaghaharian ng Diyos. Kaya't ang magandang tanong sa atin, pinaghaharian ba ako ng Diyos? Tanungin mo ang sarili mo, ano ba o sino ang naghahari ngayon sa buhay ko? Baka pera. Baka pagnanasa sa kapangyarihan. Kaya nga ngayon, halos magpatayan na ang mga tao. Kasi ang naghahari siguro sa kanila ngayon, politika, kapangyarihan, pwesto, pangalan. Baka tayo nag-aaway. Kulang na lang, magsalpukan na. Kasi pinaghaharian tayo ng mga iniidolo natin. Sinusundan natin. Ano ba yan? Politiko? Artista? Kakampi? Kaibigan? Samahan? O baka naman damdamin ang naghahari sa atin ngayon? Galit? Inggit? Paghihiganti? Pagnanasa? Sana masabi natin, si Jesus Nazareno ang tunay na naghahari sa akin. Pinaghaharian ako ng kanyang awa, ng kanyang kapangyarihan at katotohanan, ng kanyang pag-ibig at habag. Kapag masasabi natin ito ng tapat at taimtim,
Pinaghaharian tayo ng Diyos. Bahagi na tayo ng kaharian ng Diyos. At ito'y mabubuo pag dumating ang araw na haharap na tayo kay Jesus Nazareno sa kabilang buhay. Pero dito pa lang, maaari nang magsimula ang kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, huwag na kayong tumingin kung saan-saan. Marami tayong maririnig, darating na ang Diyos, ang kaharian ng Diyos. Pumunta tayo sa bundok na ito. Magtipon-tipon tayo sa petsyang ito. Di ba maraming tayong naririnig na ganon? Kanilang ipinapahayag, hinuhulaan, kailan ang pagdating ng Panginoon. Sabi ni Jesus Nazareno, hindi nyo na kailangan magpahula. Hindi nyo na kailangang pumunta kung saan-saan. Sapagkat ang mahalaga, pinaghaharian ako ng Diyos. At ito ang dasal natin araw-araw. Pagharian tayo. Opo, hindi ganun kadali. Kasi kaya tayo minsang lamunin ng galit. Kaya tayo minsan lunurin ng pagnanasa. Kaya nga ang dasal natin, lalo na sa Ama, na itinuro sa atin ni Jesus Nazareno, mapasa amin ang kaharian mo. Ang ibig sabihin po nun, tuwing sinasabi natin yan sa Ama namin, mapasa amin ang kaharian mo, alam bagay sinasabi natin, Jesus Nazareno, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka sa pamilya ko. Maghari ka sa bayan namin. Sapagkat doon ang tunay na kaharian ng Diyos. At sa unang pagbasa narinig natin, kahit nasa bilangguan na si San Pablo, dinaranas niya ang kaharian ng Diyos. Kung sino pa yung nasa bilangguan, siya yung tunay na malaya. Kasi nasa bilangguan na siya, nangangaral pa rin siya, nagmamahal pa rin siya, na bago pa nga niya yung buhay ni Onesimo. Kaya sa sulat niya, ibinabalik niya si Onesimo, ibinibilin niya. Biruin niyo yun, nasa bilangguan na siya, nararanasan niya ang kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, kahit may sakit tayo, may suliranin tayo ngayon, may krus tayo sa buhay natin ngayon, hindi ito dahilan para hindi tayo pagharian ng Diyos. Sapagkat hindi kailangan laging masaya. Katulad ng ipinapakita ni Jesus Nazareno, pasan niya ang krus, pero dahil puno siya ng pagsunod, puno siya ng pag-ibig, puno siya ng pagtitiwala sa Ama, kanyang itinatatag ang kaharian ng Diyos. Kaya't pagdasal natin ang bawat isa na sana maisa puso natin, tandaan natin kapag sinasabi natin, mapasa amin ang kaharian mo, atin ding sinasabi, Jesus Nazareno, maghari ka sa buhay ko.